Kabanata 1751. Malamig na sumagot si Gary Duncan, "Wala akong kilala sa pangalan na Commander Blake. Alam ko lang na may nagbigay sa akin ng $15 milyong at hiniling sa akin na protektahan ang isang tao sa Mordo. Ikaw ba ang taong iyon?" Matapos ang isang mahabang katahimikan, pagkatapos ay sumagot si Yvonne Xavier, "Oo, iyon ang magiging akin." "Tama, pagkatapos ay bumaba ka rito upang makita ako. Ngunit kailangan kong bigyan ka ng babala. Hindi ko pinuprotektahan ang mga taong hindi ako makatitig. Ako, si Gary Duncan, ay pinuprotektahan lamang ang mga taong tinitingnan ko." Pagkatapos ay hinang-up ni Gary ang telepono matapos siyang magsalita. Ang mga kabataang babae na nakapaligid sa lugar na naririnig ang pag-uusap ni Gary. Sa katawan at hitsura ni Gary, ang lahat ng mga kababaihan ay labis na starstruck sa kanya. Siya ay tunay na isang tao na may karangalan. Hindi lamang siya ay may kakayahan, ngunit siya rin ay lubos na dominante. Ang mga ordinaryong tao ay hindi rin maihahambing ang kanilang sarili sa kanya. Isang matikas na babae sa paligid ng 26 na taong gulang ang lumakad patungo kay Gary sa sandaling ito. Kahit na nakasuot siya ng mga simpleng damit, lahat sila ay lubos na naitugma. Ang isang walang humpay na paghanga ay hindi maitago sa mga mata ni Gary. "Senyor, sino ang dapat nating protektahan dito?" Nang ahas silang maging mapagmataas, na pinaupo tayo dito ng matagal. Ang pangalan ng babae ay si Hannah. Siya ay junior ni Gary. Mahinahon na sumagot si Gary, "Sinabi ko na sa kanya kung paano ko ginagawa ang mga bagay. Bibigyan ko siya ng 10 minuto. Kung hindi siya lalabas sa 10 minuto, ipapanggap ko ang buong bagay na proteksyon na hindi nangyari." Si Gary ay dominante at mayabang. Sa kanyang mga mata, maprotektahan lamang niya ang mga taong nais niyang protektahan, at walang sinumang humiling sa kanya na gawin kung hindi man. Tulad ng para sa taong umupa kay Gary na pumunta rito, ayaw ni Bellamy Blake na ilantad ang pagkakakilanlan ni Harvey York. Iyon ang dahilan kung bakit ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang mapunta siya rito. Matapos marinig ang nangingibabaw na pananalita ni Gary, nagpakita si Hannah ng isang mukha ng paghanga. "Tulad ng inaasahan mula sa aking nakatatanda, walang sino man ang maaaring mag-utos sa kanya ayon sa gusto nila. Ang bawat tao sa bulwagan ay napasinghap makalipas ang ilang sandali. Bumukas ang elevator para sa presidential suite. Ang isang magandang babae na may hubad na mukha na nagsuot ng isang maikling palda na damit ay humahakbang sa isang matatag na bilis. Ang kanyang hitsura ay itinuturing na labis na nakakaakit. Kasabay ng damit na ipinapakita ang lahat ng kanyang mga kurbada, ang kanyang aura na pag-aari sa mga mayayamang pamilya ay hindi na masasakop. Sa sandaling nakita ni Gary ang babae, ang kanyang malamig at walang malasakit na hitsura ay inalag agad. Sumugod siya pasulong at inabot ang kanang kamay. "Dapat kang si Miss Yvonne Xavier." Hindi nakipagkamay si Yvonne sa kanyang kamay, ngunit sa halip, ngumiti siya sa paggalang. "Kumusta, Mr. Duncan?" Hindi bale kay Gary na tinanggihan ni Yvonne ang kanyang pakikipagkamay. Ngumiti siya at sumagot, "Masaya na makipagkita sa iyo. Ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Gary Duncan, ang kampyon ng International Mixed Martial Arts Competition. Walang sino man ang maaaring sumalungat sa akin. Ako ang magpoprotekta sa iyo mula ngayon. Panigurado. Walang sino man ang maaaring saktan katuwing nasa paligid ako. At para sa iyong sariling kaligtasan, nagpasya akong protektahan ka ng 24 at 7. Kumikinang ang mga mata ni Gary sa pagnanasa. Hanggang sa makumpleto ang misyon. Nakatingin si Hannah kay Gary na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Pagkatapos ay lumakad at sinabi, "Senyor, hayaan kong hawakan ang pagprotekta kay Miss Xavier." Naturally, naramdaman ni Hannah ang pagnanasa ni Gary kay Yvonne. Hindi niya nais na magtatapos ang kanyang nakatatanda sa mga kamay ng kaakit-akit na babaeng ito. Sumimangot si Yvonne. Ang labis na madamdaming damdamin ni Gary ay naging hindi komportable sa kanya.
Ngunit iniisip na napunta siya rito dahil tinanong ni Harvey, wala siyang sinabi tungkol dito. Nang makita niya si Hana na lumakad, nagbigay siya ng mainit na ngiti at ibinalot ang sarili sa braso ni Hana. Pakiramdam ko ay magiging mabuting magkaibigan kami ni Miss Hana. Siya ang dapat na magprotekta sa akin sa halip. Tulad ng para kay Mr. Duncan, kailangan kong hilingin sa iyo na takpan siya. Naramdaman ni Hana ang pagnanasa ni Yvonne at ngumiti. Huwag kang mag-alala, Senyor. Magiging maayos ako dito. Tumawid si Gary habang nagpapakita ng mainit na ngiti. Tama, kung kayong dalawa ay okay sa pag-aayos na ito, kung gayon wala akong pagtutol. Sakto nang si Yvonne Xavier ay nakikipagpulong pa rin kina Gary Duncan at Hana, ang pulang Ferrari 4.88 ay pumasok sa isang distrito sa Mordo na puno ng mga villa na nakaharap sa dagat. Ang distrito mismo ay may daan-daang taon ng kasaysayan. Ang mga gusali ay may arkitektura ng Western style sa kanila. Kahit na ang mga gusali ay medyo sinaunang, sila ay pinananatili ng maayos. Maliwanag na ang mga gusaling iyon ay medyo mataas. Ang mga tao ay maaaring hindi kahit na magkaroon ng lakas ng loob na magmaneho papunta sa distrito kung wala silang kotse na sapat na maluho. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang kotse sa harap ng isang villa. Sina Harvey York at Kate Walker ay lumabas mula sa kotse. Dinala ni Kate si Harvey sa bulwagan ng villa. Ang mga dekorasyon sa bulwagan ay katangi-tangi, na sinamahan ng isang tradisyonal na fireplace. Ang high-end anthracite ay nasusunog, na nagpapahintulot sa isang masarap na amoy ng rosin. Ang buong bulwagan ay parang tagsibol. 7 magagandang babae ang nakaupo sa kanilang mga upuan. Ang babaeng nakaupo sa gitna ay tila nasa kanyang 30s, ngunit ang kanyang balat ay mukhang makinis na makinis. Ang kanyang kilay ay tila mula sa isang pagpipinta, na may isang nagwawasak na katawan. Ang tanawin ay lubos na nakakaakit. Nakasuot siya ng isang balabal na exclusive na ginawa sa Gangnam habang tinatawid niya ang mahaba at payat na mga binti at hawak ang isang Persian na pusa sa kanyang mga bisig. Kahit na ang iba pang 6 na kababaihan ay tila mas mababa sa babae sa gitna, sila ay napapanatiling maayos sa mga napakarilag na katawan. Nang makita ng mga kababaihan sina Harvey at Kate na pumasok, ang kanilang tahimik na pakikipagkwentuhan ay agad na tumigil habang tinitingnan nila silang dalawa, na puno ng pagkamausisa. Humakbang sila, ina, mga tiya. Hinayla ni Kate si Harvey at binati ang mga kababaihan na may walang malasakit na hitsura. Ang babaeng nakaupo sa gitna ay walang iba kundi ang ina ni Kate, si Angelina John. Ina, sinulyapan ni Angelina si Kate na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha, na nagpapakita ng lubos na pangungutya sa kanyang mukha. Hindi ko inakala na tatawagan mo pa ako. Akala ko hindi ka kailanman pupunta rito at batiin ako ng magalang, isinasaalang-alang ang ating relasyon. Tila ipinagmamalaki ni Angelina habang pinalabas niya ang isang aura mula sa isang upperclassman at ang pagmamataas na nasa loob niya. Kalmado na tumingin si Harvey sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Kahit na hindi ipinakilala ni Kate ang kanyang stepmother, ang kanilang relasyon ay tila hindi maganda sa paghusga sa kung paano kumilos si Kate. Ngunit ito ay normal. Aling ina ang may magandang relasyon sa kanilang mga anak na babae mula pa noong unang panahon. Nasimangot si Kate, parang gusto niyang sagutin pabalik ang kanyang ina. Ngunit matapos itong isipin, nanatili siyang tahimik. Sino ang nakatayo dito? Siya ba ang iyong bagong bodyguard o driver? Hinaplos ni Angelina ang pusa na Persian sa kanyang mga bisig habang nakatingin kay Harvey, nakatayo sa tabi ni Kate, puno ng pagkamausisa. Isang matangkad na figure, malinis ang hitsura, ang uri na kahit sino ay mamahalin sa unang paningin. Nakakahiya na ang kanyang damit ay masyadong mumurahin. Ang buong katawan niya ay hindi kahit na nagkakahalaga ng $150. Kahit na ang kanyang relo ay pagtiningnan ay parang malapit ng masira. Naturally, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Ang mga taong tulad nito ay maaaring maging isang bodyguard o isang driver. Sa paningin ni Angelina,
na-overstep na si Kate sa pamamagitan ng pagdala ng isang katulad nito sa loob. Hindi sinasadya ni Kate ang kanyang tingin kay Harvey. Si Harvey ay gumawa ng isang hakbang pasulong ng magalang. "Kumusta, Auntie? Ang pangalan ko ay Harvey York." Tahimik. Sa sandaling ito, si Angelina ay puno ng kanyang sarili. "Hiniling ko bang magsalita ka? May karapatan ka bang magsalita dito? Panuurin ang iyong sarili. Ang isang mababang tao ay walang karapatang makipag-usap sa akin. Dapat maunawaan ng mga tao ang kanilang sariling pagkawasak." Nawala ang ngiti sa mukha ni Harvey York. Talagang mayroon siyang lahat ng mga katangian ng stereotypical na ina. Gusto talaga ni Harvey na sampulin siya sa mukha sa sandaling iyon. Bago pa man masabi ni Harvey, malamig na bumulala si Kate Walker. "Hayaan akong ipakilala sa iyo. Ito si Harvey, boyfriend ko. Pumunta ako ngayon upang sabihin sa iyo na mayroon na akong kasintahan. Imposible para sa akin si Lucas Jean. Dapat sumuko ka na lang." Tumingin si Harvey kay Kate sa pagkalito. Hindi niya inakala na magugulat siya matapos sundan si Kate dito. Gusto ni Lucas na pakasalan siya. "Kawili-wili, sapat na, huwag mo ring subukan ito sa akin. Kung nais mong umarkila ng ibang lalaki na magpapanggap na iyong kasintahan, kahit papaano makakuha ng isang mayaman. Magdala ng isang mahirap na tanga na tulad nito. Sa palagay mo ba ay bulag ako?" Naiinis si Angelina nang putulin niya si Kate. "Wala akong pakialam kung ang taong ito ay iyong tunay na kasintahan o hindi. Dapat mong pakasalan si Prince Jean kahit papaano." Tumungo siya sa Walsing sa mga nakaraang araw upang alagaan ang mga bagay ng iyong ama. "Babalik siya kahit anong minuto. Wala akong pakialam kung ginagawa mo ito para sa iyong sarili, sa iyong ama, o sa buong pamilyang Walker. Maghanda ka na ngayon. Kapag bumalik si Prince Jean, ikaw at ang kasal ni Prince Jean ay itatakda sa bato. Wala kang karapatang tanggihan ang pag-aayos na ito. Kung hindi, dapat mong malaman ang mga kahihinatnan sa iyong sarili." Ang kawalang kasiyahan at mapanirang damdamin ay ipinakita sa mukha ni Kate nang marinig niya ang mga sinabi ni Angelina. Pagkatapos ay malamig siyang bumulalas. "Kung gayon, dapat kang pumunta at pakasalan si Prinsipe Jean mismo. Hindi ko siya papakasalan kahit sa aking hininga. Kung patay na patay ka na ipipilit ang pagpapakasal sa akin sa lalaking iyon, mas gugustuhin ko pang masampal ang aking ulo laban sa sahig at mamatay. At huwag mo ring isipin na gamitin ang aking sariling ina upang bantaan ako. Kung ikaw ay maglagay ng isang daliri sa kanya, isasama kita sa aking kamatayan." Tumingin si Harvey kay Kate na may paghanga. Kahit na hindi niya alam ang nangyayari sa pamilya, alam niya na naabot din ni Kate ang kanyang mga limitasyon. "Gaano ka katapang?" Kumukulo si Angelina sa galit. Sinulyapan niya si Kate at malamig na sumagot, "Ikaw lahat ng tao ay dapat malaman kung magkano ang kailangan niya bawat buwan upang mapanatili ang kanyang sarili sa Hilagang Europa. Kung pipigilan ko lang ang mapagkukunan ng kanyang pera, siya ay magiging isang bangkay ng isang iglap. Kung hindi ito para sa iyong pagiging kapaki-pakinabang, sa palagay mo ay maglalagay pa rin ako ng milyon-milyong pera upang alagaan ang isang lantang gulay. Ginagamit ko lang ang pera na iyon para sa mga aktwal na bulaklak. Kate Walker, mas mahusay mong timbangin ang mga kahihinatnan bago mo gawin ang iyong desisyon. Ako ang may bahay sa bahay na ito ngayon." Matapos masabi ang kanyang mga salita, pagkatapos ay lumingon siya at sumulyap kay Harvey. "Bata, wala akong pakialam kung sino ka. Ngunit kung nais mong mapanatili ang iyong maruming buhay, pinakamahusay na tumakas ka na ngayon. Ang tubig ng pamilya Walker ay hindi isang bagay na maiintindihan para sa isang probinsyano na tulad mo. Ang mga taong katulad mo ay masasangkot sa sitwasyon ay magpapusar lamang sa iyong sarili sa alikabok." Bago pa man sumagot si Kate, hinayaan ni Harvey ang isang ngiti. Ang pamilya Walker ay isang kiddie pool lamang. Walang paraan na maaari mong takutin ang mga tao na mayroon bang anumang punto ng pagiging matigas ang ulo? Nagpakita si Angelina ng labis na pagkasuklam.
Ang pamilya Walker ay hindi isang pamilya na maaari mong masaktan. Kahit na mas mababa sa pamilya na maaari kang lumapit. Lumabas ka rito, bata. Sinusubukan mong sagipin ang dalaga sa pagkabalisa kapag nagpapakita ka. Mamamatay ka sa mga kalye kasama ang isang solong tawag ni Lady sa kanyang telepono. Hindi lamang si Lady mismo, ang sinumang miyembro ng pamilya ay maaaring pumatay sa iyo tulad ng isang hindi gaanong kahalagahan. Nararapat ka bang lumaban sa pamilyang Walker? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang mga naiinis na pang-iinsulto ay sumigaw sa lahat ng dako. Ang iba pang 6 na kaakit-akit na kababaihan ay umikot ng kanilang baso ng alak habang nilalaro nila si Harvey York. Ganoon ba? Malakas ba talaga ang pamilya Walker? Ngunit sinampal ko si Justine sa mukha kahapon. Nagtataka ako kung paano haharapin ako ng pamilya. Kalmadong sinabi ni Harvey. Ang ngiti sa mga mukha ni Angelina John at ang iba pa ay nagyelo. Sinampal niya si Justine sa mukha. Ang mga salita ay simple at maigsi, gayunpaman ginawa nila si Angelina at ang iba pa na hindi makapaniwala. Kahit si Kate Walker ay nakatingin kay Harvey habang siya ay natahimik. Sino ba si Justine Walker? Siya ang patriarch ng pamilya Walker at pinuno ng sangay ng Mordus Longman. Mataas ang kanyang katayuan, at walang katapusang kapangyarihan ang kanyang kapangyarihan. Talagang siya ay isang malaking pagkatao. At gayon pa man ay sinampal siya ni Harvey sa kanyang mukha, pagkatapos ay tumayo rito nang walang kahit isang solong gasgas sa kanya. Ano ang isang biro? Hindi lang kay Justine, kahit na ang 10 kapatid na Longmen na sumusunod sa kanya sa loob ng maraming taon ay nagkaroon ng labanan sa katapangan na ang isang ordinaryong tao ay hindi maaaring makipagkompetensya. Maaari ba siyang magbubuga lamang ng isang bagay na tulad nito upang magpakita? Nakakatawa, nabawi muli ni Angelina ang kanyang pag-iingat at pagkatapos ay malamig na sumulyap kay Harvey. Bata, sinabi mo bang sinampal mo si Justine sa buong mukha niya? Sabihin mo lang na ikaw at ang unang in command ng Mordo, si Benjamin Lynch, ay dumaan sa buhay at kamatayan habang ikaw ay nasa. Sino ka kahit na? Wala kang paraan kahit na hawakan mo si Justine. Wala ka ring karapatang gawin ito. Oo naman, tinitingnan kita ngayon, ngunit ang iyong buong pamilya ay kailangang mamatay kung hayaan ka ni Justine na pindutin siya, at ginawa mo mismo iyon. Hinaplos ni Angelina ang pusa na Persian sa kanyang mga bisig habang nagpapakita ng labis na pagkasuklam. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Lumayo ka rito hanggat maaari. Ang ibang mga kababaihan ay nakatingin sa kay Harvey habang nakangiti ng mahina. Ano pa ang magagawa ng nagpapakitang gilas na ito kahit na gawin maliban sa pagtakas? Naguguluhan si Kate. Alam niya mismo kung gaano kakaya si Harvey. Naalala pa niya ang nangyari sa Paramount na parang makatarungan kahapon. Kahit na ang paraan ng pagsasalita ni Harvey ay medyo hindi karapat-dapat, hindi siya magsisinungaling tungkol sa mga nagawa niya. Ang aking ama ba talaga ay nasample niya? Paano ito posible? Mahinahon na sumagot si Harvey habang nagpapakita ng hindi kilalang ekspresyon, tama ka. Kami ni Benjamin ay dumaan sa buhay at kamatayan na magkasama. Nakatira ako sa No. 1 Villa ngayon. Ibinigay niya ito sa akin. Pinakawalan ni Angelina at ng iba pa ang isang pagtawa nang marinig nila ang mga sinabi ni Harvey. Si Benjamin ay labis na nagustuhan ang kanyang numero 1 villa. Medyo maraming mga mayayaman ang nais na bilhin ito mula sa kanya, ngunit tinanggihan niya ang lahat ng mga ito. Bakit niya ito ibibigay sa isang mahirap na lalaki? Ano ang isang biro? Inaasahan ni Harvey na hindi sila naniniwala. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasalita. Maaari mo lamang tanungin si Justine kung sinaktan ko siya o hindi. Sinasabi ko sa inyong lahat na huwag magpakita. Nandito lang ako upang bigyan ka ng babala. Si Justine ay isang ligaw na aso lamang sa harap ko, kaya dapat mong ihinto ang mga bastards na magpanggap sa harap ko.
At si Kate dito ang aking kasintahan. Kami ang perpektong mag-asawa, isang tugma na ginawa sa langit. Huwag kang maglakas loob na isipin na ilayo siya sa akin, at huwag mo ring isipin na pakasalan siya ng marumi na iyon, si Lucas. Kung mayroon man sa inyo na maglakas loob na bantaan siya o pilitin siya sa kasal, kukunin ko ang iyong mga ulo sa halip. Walang ipinakitang emosyon si Harvey habang hawak niya ang kamay ni Kate, mahinahon na iginiit ang kanyang pangangibabaw. Nabigla si Kate, ngunit gayon paman, tinagilid niya ang kanyang ulo na parang siya ang unang beses na nakakaramdam ng gayong kaginhawaan. Kabanata 1755. Para kay Kate Walker, nag-iisa na siya mula nang maospital ang kanyang ina sa Hilagang Europa bilang isang lantang gulay at pagkatapos na ikasal ang kanyang ama sa isa pang babae. Sa isang tagalabas, si Kate ay itinuturing na mabangis at malamig. Kilalang ginang ng Mordo, ngunit alam lamang niya na ang kuta na itinayo niya ay mahina at mahina. Kapag ang mga gabi ay tahimik at malungkot, inaasahan niya na mayroong isang taong magpoprotekta sa kanya mula sa pinsala. Inisip ni Kate na ang isang taong tulad nito ay hindi kailanman umiiral at imposible ito. Ngunit hindi inaasahan ni Kate na tatayo si Harvey at protektahan siya. Kahit na para sa isang tao na malamig at malayong tulad ng nadama ni Kate ang init sa sandaling ito. "Bastard ka!" Galit na tumayo si Angelina John. Ang pusa sa kanyang mga braso ay tumalon habang pinakawalan ng isang malakas na miyaw. "Harvey York, tila hindi mo alam kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Sa palagay mo ba talagang ikaw ay isang malaking karakter ngayon, mahirap kang tanga?" Isang malamig na tingin ang makikita sa mga mata ni Angelina. Matapos sumulyap kay Harvey, pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin kay Kate. "Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Sampulin ang taong ito ng 2 beses at ilabas siya sa aking paningin ngayon." O hiniling ko sa mga gwardya na basagin ang kanyang mga binti at pagkatapos ay itapon siya. Isang dosenang bodyguard na may suot na itim na kasuotan sa bulwagan ang sumulyap kay Harvey na may nakamamatay na hangarin. Pagkatapos ay bumulala si Kate, "Wala akong pipiliin." Bumalik si Kate kay Angelina, puno ng pagpapasya sa sandaling ito. "Dadalhin ko si Harvey. Hindi ako napunta rito upang makipagkompromiso sa iyo ngayon, o hindi rin ako napunta rito upang makipag-ayos. Narito ako upang sabihin sa iyo na mayroon akong kasintahan ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit dapat ka lang sumuko. Huwag mo ring isipin na pakasalan ko ulit si Lucas Jean. Huwag maglakas loob na bantaan ako sa aking ina. Kung makakuha ka ng aking mga nerbiyos, hindi ko iniisip na masira ang lahat ng relasyon sa pagitan natin. Idadamay ko lang kayong lahat. Walang makakapilit sa akin. Hindi ikaw, o ang aking ama." Nagbuntong hininga si Harvey at pagkatapos ay tumingin kay Kate. "Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanila, Katie. Umalis na tayo." Nais ni Harvey na kumilos ng tama sa sandaling iyon, ngunit maaari lamang niyang magmungkahi na umalis kasama si Kate matapos makita siyang hindi matatag upang maiwasan siya na masira. "Tumigil ka dyan." Isang malamig na ekspresyon ang ipinakita sa mukha ni Angelina. "Sino ang nagpapahintulot sa iyo na umalis?" "Kate, kahit na hindi ako ang iyong biolohikal na ina, ako pa rin ang asawa ng iyong ama. Manggahas ka bang maglakad sa pintuang ito kahit na hindi kita pinahihintulutan?" Isang dosenang bodyguards ang agad na humadlang sa paglabas nina Harvey at Kate sa isang sulyap. "Hindi ba ikaw ang nagsabi sa amin na lumabas? Hindi ko pipilitin ang aking kamay sa labas ni Kate. Kung may iba pa na nagsasabi sa akin na lumabas, gagawin ko." Sinampal na nila ang mga ito sa kanilang mga mukha. Sinabi ni Harvey ng mahinahon. "Hindi kita hinawakan dahil ikaw ay ina ni Kate. Hindi mo ba ito napagtanto?" Kalmadong pinaalalahanan ni Harvey si Angelina na huwag tumawid sa linya noon. Ang iba pang mga kababaihan bukod kay Angelina ay sumabog sa galit. "Gaano ka katapang makipag-usap ng ganyan, bata? Wala kang karapatang magsalita. Gusto mo bang mamatay?
Humakbang si Angelina at sumulyap kay Harvey ng malamig, pagkatapos ay mahinahong sumagot, "Sinabi ko sa iyo na umalis, bata. Hindi ko hiniling na dalhin mo ang aking anak na babae. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? O bingi ka, nais mo bang ipaalala ko sa iyo muli?